Tatagal lang ng 3 araw ang grocery store mo pag tumigil ang mga diesel truck ngayon. Kung akala mo may backup plan ng gobyerno, wala. Naglabas na ang mga opisyal ng 172 M bariles mula US Strategic Petroleum Reserve noong unang bahagi ng 2026. Pinakamababa na ito mula 1,900 at 83 at mabagal ang pag-refill kumpara sa bilis ng pag-aubos. Mas mababa na ngayon ang Emergency Oil Reserve ng Amerika kumpara sa nakaraang 40 taon. Habang aberya na lang ang pagitan mo sa walang laman na estante, nagki-cash out na ang pinakamalalaking kumpanya ng langis sa mundo. Isipin mong pumasok ka sa isang grocery store sa gitna ng isa sa pinakamalaki at pinakaabalang lungsod sa mundo, tapos makikita mong walang laman ang mga estante, walang tinapay, walang gatas, walang prutas. Ngayon, isipin mong nangyayari rin ito sa buong mundo. Sa New York, London, Tokyo, ang dati mataong mga tindahan ay biglang nawala ng laman at paninda. Parang eksena ito sa Hollywood disaster movie, isang post-apocalyptic na mundong walang pag-asa. Pero baka mas totoo na ito kaysa akala mo. Ganito ang mangyayari kapag biglang bumagsak ang critical pero napaka-vulnerableng sistema ng lohistika na nagpapatakbo sa mga pangunahing lungsod. Kilala ito bilang just-in-time system at kapag maintindihan mo, maaring magbago ang pananaw mo sa operasyon ng malalaking lungsod. Iniisip ng marami na may malalaking bodega na laging may sapat na supply na agad mapupuno ang bakanteng istante ng grocery. Ibang realidad, ang modernong lungsod ay parang imbudo kung saan ang pagkain at pangangailangan ay mabilis na pumapasok, halos agad binibili at ganon din kabilis nawawala. Epektibo ang sistemang ito pero hindi ito matibay. Karamihan sa malalaking lungsod ay may 3 hanggang 5 araw lang na aktual na supply ng pagkain bago maubos ang laman ng mga istante. Ang natitira ay dapat ihatid ng malalaking truck na bumabiyahe ng daan-daang milya araw-araw sa bansa. Sa madaling salita, walang lihim na bodega na sasagip sa atin kapag may aberya. Buhay ang grocery store mo dahil tuloy-tuloy ang dating ng mga truck araw-araw. Kapag naantala, naistorbo o huminto ang mga trap na yon, nawawala ang ilusyon ng kasaganaan at agad itong bumabagsak. Kapag pumalya ang just-in-time na sistema, pwedeng maubusan ng pagkain ang mga pangunahing lungsod sa loob ng 72 oras. Mas maikli pa ito kaysa panahong kailangan para gumaling sa karaniwang sipon. Pag tumigil ang mga gulong, nagsisimula ang countdown. Unang araw, wala pang dumarating na delivery. Sa ikalawang araw, kumakalat na ang takot at pagkataranta sa lugar. Nagkukumahog ang mga mamimili papunta sa kanilang mga lokal na tindahan at binibili ang anumang supply na maaari nilang makuha. Pagdating ng ikatlong araw, naubos lahat. Sanay tayong maniwalang di mangyayari ito. Tiwala tayo sa sistema, pero hindi dapat. Lahat ng binibili at kinakain mo ay nakasalalay sa logistics network na umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng fuel. Kapag nawala ito, hihinto ang paggalaw ng pagkain. Diyan naghahanap ang mga tao ng backup, fail-safe at emergency system ng gobyerno para umaksyon at iligtas ang lahat. Meron naman, pero sa kasamaang palad, nalimas na ito. Hindi rin bulad ang gobyerno ng US sa panganib ng logistics system. Napagtanto nila na kung magkakrisis sa langis o kakulangan sa fuel, maaaring tumigil ang transportasyon at milyon-milyong Amerikano ang nanganganib sa pagkagutom. Kaya nagtatag sila ng safety net, ang US Strategic Petroleum Reserve o SPR. Nagsisisilbi itong panangga sa krisis sa supply ng fuel, sinisiguro ang sapat na emergency petroleum para mapanatiling umaandar ang transportasyon. May katulad na strategic reserves ang ibang bansa pero US ang isa sa pinakamalaki. Kapag puno, kaya nitong maglaman ng 714 na milyong bariles na nakaimbak sa malalalim na kuweba ng asin sa Gulf Coast ng Texas at Louisiana. Ngayon, malayo pa sa mapuno ang mga kuweba ni hindi pa kalahati ang laman. Noong huling bahagi ng Hunyo 2026, ang US SPR ay may hawak na 330 milyong bariles lang, ang pinakamababang antas sa mahigit 40 taon. Noong 1983 lang huling naranasan ng ganitong kakulangan. Ilang dekada ring patuloy na pinupunan ng gobyerno ang emergency buffer at nag-iimbak ng daan-daang milyong bariles. Halos magdamag lang, malaking bahagi nito ang nawala. Noong unang bahagi ng Marso, inaprubahan ng gobyerno ang pag-release ng 172 milyong bariles. Direktang tugon ito sa digmaan sa Iran na nagtaas ng presyo ng langis matapos isara ng militar ng Iran ang kipot ng Hormuz. 20% ng supply ng langis sa mundo ay biglang nahinto. Para sa ganitong sitwasyon, ginawa ang SPR. Ang emergency release ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa global na merkado ng enerhiya, pero ang mas malaking issue ay hindi ang bilis ng pagkaubos ng reserba kundi ang kabagalan ng pagpuno nito. Mas mahirap ang pisika at ekonomiya sa pagpuno ng malaking reserba kaysa sa simpleng pagbukas ng mga balbula para ubusin ito.
Sinusubukan ng mga burokrata bilhin muli ang krudong langis at ibalik ito sa mga kuweba ng asin sa Gulf Coast, pero hindi nila ito nagagawa ng sapat kabilis. Mas mabagal ng 10 beses ang kasalukuyang bilis ng pagpuno kumpara sa pag-ubos na 1,000,000 bariles kada araw noong 2022. Parang may nag-aalis ng tubig sa lawa gamit ang fire hose habang ang isa ay nagbabalik gamit lang timba. Hindi talaga gumagana ang kwenta. Kung ganito ang bilis, aabutin ng taon bago maibalik ang SPR kahit malapit man lang sa pinakamataas nitong kapasidad. Hindi ibig sabihin na ubos na ang langis ng US o nawala na ang proteksyon nila sa crisis. Pero mas mahina at manipis na ang panangga nila ngayon kaysa dati. Mas maliit na ang margin of error na yon kaysa dati dahil mahina na ang safety net. Hindi na kailangan manghula sa susunod na mangyayari. Nakita na natin mismo ang ganitong eksaktong sitwasyon na nangyari noon. Noong 2022, naranasan ng Sri Lanka ang biglaan at marahas na pagbagsak na nagpalugmok sa buong bansa. Dahil halos zero na ang foreign exchange reserves ng bansa, hindi na nito kayang bayaran ang $58.7 bilyong na utang panlabas. Dahil dito, unang beses na hindi nito nabayaran ng utang. Lumalala ang sitwasyon dahil hindi na kayang tustusan ng pamahalaan ng Sri Lanka ang mahalagang inaangkat na kailangan tulad ng pagkain, fuel, gamot at pataba. Dahil dito, nagkulang ang mahahalagang yaman sa bansa. Sa loob lamang ng magdamag, huminto ang pagdating ng mga produktong petrolyo at iba pang mga produkto at materyales. Halos agad na bumagsak ang sistema ng distribusyon ng bansa. Dahil walang fuel, hindi na nadadala ang mga kalakal sa ibang lugar. Nabulok ang pagkain sa bukirin dahil walang truck na magdala sa palengke at tindahan. Dahil walang abono, bumaba ang ani sa agrikultura. Napilitang maghintay ng ilang oras o maging ilang araw ang mga tao sa mga pilang umaabot ng ilang milya para makabili ng kaunting natitirang gasolina. Nakakaranas sila ng araw-araw na salit-salit ang brownout na umaabot ng 13 oras dahil kulang ang krudo para sa planta ng kuryente. Nagsara ang mga paaralan, ipinagpaliban ng mga ospital ang mga gamutan at operasyon. Tumaas ng husto ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagsapit ng Setyembre 2022, umabot sa nakakabiglang 74.7% ang taon ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Halos doble ang presyo ng pagkain sa isang taon. Napilitan ng mga tao sa Sri Lanka na tiisin ang mabilis na pagtaas ng gasto sa pagkain at pamumuhay na mas mabilis pa kaysa pagbulusok ng halaga ng pera dahil sa matinding inflasyon. At hindi naman tumataas ang kanilang sahod. Pareho lang o mas mababa pa nga ang kinikita ng mga tao kumpara dati, pero kailangan nilang pagkasyahin ang kanilang budget para umabot ng doble. Mahigit 6 na milyong taga Sri Lanka ang napunta sa kawalang katiyakan sa pagkain, hindi alam kung kailan o saan manggagaling ang kanilang susunod na pagkain. Mahigit 60% ng kabahayan ay napilitang tipirin ang pagkain, tulad ng pagbabawas ng bahagi o paglaktaw ng pagkain. Dahil dito, ang krisis sa gasolina ay agad naging krisis sa pagkain. Ang Sri Lanka ay naging perpektong halimbawa ng nangyayari sa iyong bulsa kapag tumigil ang daloy ng gasolina. Kapag naubusan ng gasolina ang isang bansa, naubusan din ito ng pagkain. Anumang pagkain natitira ay nagiging isang luho na may mas mataas na presyo. Maaaring isipin mong ang nangyari sa Sri Lanka ay isang beses lang, isang hiwalay na kaso ng maling pamamahala sa ekonomiya ng isang umuunlad na bansa, na hindi ito mangyayari sa kanluran. Mali ka. Ang parehong sistematikong kahinaan na nagdulot ng krisis sa Sri Lanka ay nandyan din sa US, UK at ibang mga bansa anuman ang kanilang katayuan o antas ng ekonomiya. Ang ideya na ang mas mayayamang bansa ay maaring mabawasan ang kanilang panganib sa pamamagitan ng paglipat sa mas matatag at mas matalinong sistema ay may fundamental na mali. Lagi nating naririnig na malapit ng lutasin ng bagong teknolohiya ang ating malalaking problema at magpapadali, magliligtas at magbabawas ng kahinaan sa krisis. Sinasabing solusyon sa pagdepende sa langis ang mga dekuryenteng sasakyan. Taon-taon, dumarami ang mga dekuryenteng sasakyan sa mga garahe, mas maraming dekuryenteng SUV sa kalsada at mas maraming balita na nagsasabing matatapos na ang panahon ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Patapos na ang panahon ng langis. Mito lang ito pero may datos na nagpapatunay. Tumataas nga ang pandaigdigang benta ng dekuryenteng sasakyan at pumapalo ng record sa maraming bansa. May mga plano ang gobyerno na alisin ang internal combustion engine na sasakyan at magbigay insentibo sa pagbili ng dekuryenteng sasakyan. Pero hanggang Hunyo 2026, bumubuo lang ng 5% ng kabuuang bilang ng mga pampasaherong sasakyan sa buong mundo ang mga dekuryenteng sasakyan at halos 0% naman sa mga sektor na mabibigat na sasakyang pandagat at panghimpapawid. Sa madaling salita, kahit mas marami ng dekuryenteng sasakyan sa mga kalsada ngayon, karamihan dito ay ginagamit pa rin ng mga pamilya para sa kanilang pagpasok sa umaga at pamimili. Kaunti lang dito ang ginagamit sa mga sektor na nagpapatakbo ng modernong lipunan.
Ang mga truck, eroplano at barkong nagdadala ng kalakal mula punto A hanggang B ay halos umaasa pa rin sa mga fuel na mula sa petrolyo. Ganito pa rin ito sa nakikinita nating hinaharap. Tinatayang 80% ng pandaigdigang kalakalan ay dinadala ng malawak na plota ng mga barkong pangkalakalan na nagbibigay buhay sa sibilisasyon ng ika-21 siglo. 99% ng plota ng mga barkong iyon ay nangangailangan ng langis para makausad kahit 1 milya. Ang mga kargamentong barko ay nangangailangan ng malaking dami ng heavy fuel oil HFO at marine gas oil MGO. Ang ideya na agad silang ilipat sa kuryente ay isang pantasya. Walang kasalukuyang teknolohiya ng baterya na sapat ang laki o lakas para makapaglakbay ang mga dambuhalang ito patawid ng karagatan. Ganito rin ang limitasyon sa himpapawid. Ang mga kargamentong eroplano para sa mamahalin o agarang kailangang supply gaya ng mga produktong parmasyutiko ay malaki ang konsumo ng petrolyong gasolina. Wala pang electric fleet na papalit sa kanila. Kapag naintindihan mo ito, mas malinaw ang panganib ng malaking pandaigdigang krisis sa gasolina. Ang pagkaubos ng langis ay parang delete button sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag huminto ang langis, titigil ang lahat ng galaw. Walang epekto ang tumataas na kasikatan ng mga EVs doon. Ibig sabihin, kailangan mag-agawan ng mga sistemang logistika na ating inaasahan para sa paliit na supply ng langis. Habang tumitindi ang kompetisyong iyon, nakatakdang umabot ang gasto sa enerhiya sa sukdulang hindi pa naranasan noon. Madalas talakayin ng mga energy analyst at financial expert gaya ni Goldman Sachs ang demand destruction threshold. May panahon na sobrang taas ng presyo ng kalakal na hindi na ito kaya na mamimili. Dahil dito, malaki at tuluyang binabago nila ang ugali para mabawasan ang konsumo ng kalakal kaya bumababa na rin ang aktibidad ng ekonomiya. Naantala ang pagbili, nababawasan ang paglalakbay at bumabagal ang pamumuhunan. Ayon sa Wood Mackenzie, ang demand destruction threshold para sa langis ay nasa $125 hanggang $150 kada bariles. Pagpasok natin sa saklaw na yon, nagbabago lahat. Ito ay dahil ang aktwal na gasto sa enerhiya para ilipat ang produkto sa dagat, riles o highway ay mas mataas na kaysa sa tubo ng produkto. Isipin ang isang produktong dumadaan sa global supply chain, ginagawa, pinipak, iniimbak at ipinapadala sa iba't ibang bansa. Pagkatapos, dinadala ito ng truck sa bodega, ihatid sa tindahan at ibebenta sa iyo. Bawat hakbang may gastos. Basta mura ang gasolina, ayos ang kita at may tubo ang lahat. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tumataas din ang gasto sa transportasyon. Kung mas mahal pa ang gasto sa paglipat ng isang container ng mga produkto kaysa sa mismong halaga ng mga produkto, hindi na makatuwiran ang pagpapadala nito. Oo, maaaring magtaas ng presyo ang mga kumpanya pero hanggang sa isang punto lang. Sa huli, hihinto sa pagbili ang mga customer, babagsak ang benta at hihinto ang galaw ng produkto. Diyan nagsisimula huminto ang ekonomiya, hindi dahil ubos na ang produkto, kundi dahil sobrang mahal ng ilipat ito. Hindi pa rito natatapos ang sitwasyon. Kumakalat ito sa lipunan, lalo na sa gitnang uri at uring manggagawa. Hanggat nananatili ang presyo ng langis sa loob o lampas sa $125 hanggang $150, lumiit ang paglago ng pandaigdigang GDP. At bigla na lang, ang mga pangunahing bilihin na dati ay mura at madaling makuha ay parang mga mamahaling bagay na lang. Napipilitan ang mga pamilya magkwenta sa isip habang namimili para masigurado kung pasok sa budget pati katatagan ng trabaho ay apektado. Habang tumataas ng husto ang gasto sa enerhiya at kumakain ito ng mas malaking bahagi ng kita ng mga kumpanya, pati malalaking brand ay napipilitang magbawas ng operasyon at tanggalin ang mga manggagawa. Sa isang iglap lang, ang karaniwang mamimili ay naiipit sa pagitan ng tumataas na gastusin at kawalang katiyakan sa kita. Lahat ng ginhawa at kaginhawaan ng kanilang makabagong pamumuhay ay biglang nawawala. Ang matibay na pundasyon ng sistemang kanilang pinagkatiwalaan ay napapalitan ng pabagubagong kalagayan. Kapag iniisip natin ito, malinaw ang tanong, bakit hindi gamitin ng US ang sariling langis? Sa totoo lang, hindi ito uubra. Madalas ituring ang US bilang isang higante sa sektor ng enerhiya dahil sa mataas na antas ng lokal na produksyon at export na umabot sa pinakamataas na tala sa mga nakaraang taon. Akala ng marami, sapat na ang mga oil field sa Texas at New Mexico para magsilbing panangga sa lokal na merkado kahit may global na kakulangan. Pero hindi ito totoo. Kung headline lang ang basahin, iisipin mong may energy independence na ang Amerika, record-breaking ang produksyon ng langis, booming ang fracking, at hindi na umaasa sa ibang bansa para paandarin ang ekonomiya. Pero mas komplikado ang totoo. Kahit record-breaking ang produksyon ng langis sa US, patuloy pa rin silang nag-aangkat ng napakalaking dami ng heavy crude araw-araw.
Mukhang magkasalungat ito, pero makikita mo ang tunay na galaw ng oil infrastructure ng Amerika. Hindi pare-pareho ang crude oil, parang spectrum ito. Sa isang dulo ay ang heavy crude, malapot, malagkit at puno ng dumi. Para gawing gasolina at diesel, kailangan ito ng malalaki at komplikadong refinery. Sa kabilang dulo ay ang light crude, mas malabnaw at madaling iproseso. Hindi lang ito ibang grado ng parehong produkto. Magkaiba sila ng katangian at proseso ng pagre-refine, kaya hindi laging mapagpalit, kaya nagkakaroon ng problema. Ang multi-billion dollar na refinery industry sa US ay ginawa para magproseso ng heavy sour crude. May saysay ito noon dahil malaki ang pag-asa ng pandaigdigang merkado ng enerhiya sa pag-aangkat ng ganitong uri ng langis mula sa gitnang silangan at Latin America. Ngayon, nagpo-produce ang fracking revolution ng Amerika ng maraming light, sweet crude mula sa shale, pero hindi dito nakaangkop ang kanilang infrastruktura. Ang pag-refine ng light sweet crude sa pasilidad para sa heavy sour ay parang paglagay ng unleaded gasoline sa diesel engine. Hindi ito gagana ng maayos. Hindi talaga magkatugma ang uri ng langis at ang mga pasilidad. Dahil dito, naipit ang US at kailangan nitong patuloy na i-export ang milyon-milyong bariles ng light sweet oil araw-araw sa mga pandaigdigang merkado. Samantala, kailangan din itong mag-angkat ng mas marami pang milyon-milyong bariles ng heavy sour mula sa mga internasyonal na kasosyo para mapanatiling umaandar ang mga pump nito. Sa madaling sabi, hindi nagdulot ng energy independence ang fracking boom, kundi mas pinakumplikado pa ang pagdepende. Alam ito ng mga kumpanya ng langis na nasa tuktok ng food chain. Nakikita nila ang kanilang mga limitasyon sa infrastruktura. Nakikita nila ang mga problemang dulot nito. Kaya ano nga ba talaga ang ginagawa nila tungkol dito? Akala ng iba, desperado ang malalaking kumpanya ng langis na panatilihin ang panahon ng petrolyo at ayaw nilang tanggapin na lumilipat na ang mundo sa mas malinis at sustainable na enerhiya. May katotohanan din doon. Uhaw sa pera ang mga kumpanya ng langis at kinukuha nila bawat patak ng kita. Hindi ito dahil gusto nilang pigilan ang pagbabago o iniisip nilang magbebenta pa sila ng langis ng walang katapusan. Alam nilang limitado na ang oras nila kaya naghahanda na sila ng exit strategy. Sundan mo lang ang pera. Malalaking kumpanya gaya ng Shell at BP ay nagpopondo ng carbon capture projects, gumagawa ng infrastruktura para sa alternatibong enerhiya at naghahanda sa hinaharap. Ang parang dati para sa paghahanap ng oil field at pagpapalawak ng pagbabarena ay ginagamit na ngayon sa paghahanda ng pundasyon ng susunod na sistema ng enerhiya. Hindi nila ito ginagawa dahil sa kabutihang loob o altruismo at hindi rin para itama ang mga maling nagawa o iligtas ang planeta. Ginagawa ito ng mga kumpanyang matagal nang namamayani sa sektor ng enerhiya para mapanatili ang kanilang monopolyo. Alam nila na ang sistemang nakadepende sa petrolyo ay may depekto, hindi tatagal at patungo sa kapahamakan. Alam nila na darating ang panahon na malalampasan ang threshold ng demand destruction at wala nang balikan. Sa puntong yon, ang langis ay magiging pisikal o ekonomikong imposibleng makuha o pareho. Dapat nang mawalan ng saysay ang malalaking kumpanya ng langis. Kung maaga silang makabili ng sapat na bahagi ng susunod na henerasyon ng infrastruktura, maaari nilang pagtibayin ang isang sistemang mananatili tayong nakadepende sa parehong malalaking korporasyon, kahit iba na ang anyo. Iyan ang bagong geopolitical na realidad. Tinutulungan ng mga kumpanya ng langis na bumuo ng isang mundo kung saan ang mga modernong lipunan ay umaandar sa napakakitid na palugit, kung saan umaasa tayo sa kakaunting reserba at ilang araw lang ng pagkain at gasolina sa reserba. Ngayon, habang patuloy na nababawasan ng mga safety net na yon at ang mga inventaryo ay nasa pinakamababang antas sa loob ng maraming dekada, ang mismong mga nasa industriyang ito ay muling pumupwesto para sa susunod na darating. Hindi sa pag-alis sa sistema, kundi sa pag-aari nito. Habang abala ang lahat sa krisis sa gasolina, may palatandaan din na baka nasa economic tipping point na tayo. Ipingaliwanag namin ito sa hindi langis ang dapat mong bantayan kundi ang Japan. O i-click ang video na ito.